Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Guys, marami na pong nananawagan na dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga political analyst, mga kilalang mga personalidad, at ngayon mga kababayan, mga eskwelahan. Ito pong UP College of Law Faculty at itong San Beda College, pati na rin ang Lasal ay nananawagan po dito sa ating mga senador, dito sa Kongreso, na ituloy po ang impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi po pwede yung gustong mangyari ni Bato de la Rosa na ipatigil itong impeachment trial, i-dismiss. Ito pong impeachment trial ni Sara Duterte, hindi po ito optional. Ito po ay mandatory. Nire-require po ng batas na kapag meron pong impeachment complaint, ito po ay dapat na asikasuhin ng Senado. At babalik na naman tayo dun sa salitang forthwith, mga kababayan. Kaya ito, pakinggan natin. Itong si Tony Barry Gutierrez. At ang sabi nga niya, hindi po optional ang impeachment trial. Hindi tamang pagbotohan ng mga senador kung magsasagawa ang mga ito o hindi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi nga optional ito para sa upper chamber na may eksklusibong kapangyarihan at mandato na maglitis ng mga impeached officials. Sabi ni Gutierrez, dapat ay noong Pebrero nag-convene ng Senado bilang impeachment court matapos isumite ng Kamara ang articles of impeachment. Dahil yun ang itinakda ng saligang batas na wala ring umanong binabanggit tungkol sa de facto dismissal. Invento to ng impacto mga kababayan. Kilala niyo ba yung impacto? Yung nagpakalat ng resolusyon para ma-dismiss itong impeachment ni Sara Duterte. So wala raw salitang de facto dismissal. Meron impacto. Meron talagang salitang impacto. At totoo pong may impacto. Ayan po yung nagmumungkahi ng resolusyon. Alam niyo na kung sino. Sino pa ba? Si Bato de la Rosa. Pakinggan natin si Atty. Barry Gutierrez. Yan nga yung pinagtataka ko na ng matagal mula nang nagsimula itong buong prosesong ito. Ang boto lang na hinihingi sa Senado na may kinalaman sa impeachment ay yung final vote nila to convict or to acquit. Pero yung pagkasagawa mismo ng impeachment trial, yung pagsisimula ng proseso, yung pakikinig sa ebidensya at sa mga testigo, hindi optional yon, di ba? In fact, dapat nga, matagal na natin sinasabi, nung na-file pa lang ng House of Representatives yung articles of impeachment, noong Pebrero, dapat nagsimula na yung trial na ito, di ba? Dapat kumilos na ang Senado para tiyakin na meron na silang gagawin para masimula ng impeachment trial. Pero ano nangyari? 4 na buwan na walang ginawa. 4 na buwan na inupuan at ngayong inaasahan na natin na magsisimula na dahil nakabalik na sila from recess, tapos na ang eleksyon. Meron na namang delay hanggang June 11, last day ng session, at dagdag pa dyan, biglang meron na ngayong mga pagkilos para wag na lang daw simula ng impeachment, magkakaroon ng de facto dismissal. Ewan ko kung anong konstitusyon ang binabasa ng mga staff ni Senator Bato de la Rosa, pero walang de facto dismissal na termino. Walang de facto dismissal pero meron impacto. Impacto ang gustong magpa-dismissal. Yan, Atty. Barry. Na bulat-latin mo yung buong Article 11 ng ating konstitusyon. So talagang malinaw na itong nangyayaring ito ay paglabag sa ating konstitusyon, pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin bilang natumayo bilang impeachment court, at sa dulo pagtakwil sa karapatan ng sambayanan na makita kung ano ba talaga yung kasong hinaharap at dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte. Okay, so ayan, malinaw na malinaw hindi po optional itong impeachment trial. Ito po ay mandatory. Kinakailangan po talagang isagawa itong impeachment trial. Kasi alam niyo, sa totoo lang, hindi naman ito na kumbaga, ito po ay accountability. Gusto makita ng taong bayan kung saan talaga napunta ang confidential fund ni Sara Duterte. Hindi po ito politika.
Sa iba, politika. Kay Bato de la Rosa, politika. Doon sa mga kay Amy Marcos, politika. Pero hindi po eh. Gusto namin malaman, kaming mga Pilipino, kung saan nyo dinala ang pera ng taong bayan. Kaya gusto namin matuloy ang impeachment trial. Kaya tingnan nyo mga kababayan, ang dami na pong nananawagan. Ito po. Members of the University of the Philippines College of Law faculty signed a statement urging the Senate to proceed with the impeachment of Vice President Sara Duterte. In the letter published Thursday, June 5, over 100 UP law professors expressed grave concern over the proposal to kill the impeachment complaint against Duterte. The professors say a premature dismissal will undermine the core democratic principle of checks and balances. Senator Bato de la Rosa's draft Senate resolution claimed the upper chamber's inaction on the complaint allegedly violated Duterte's right to a speedy trial. It ultimately seeks to block the vice president's impeachment trial. The UP law professors reiterate Duterte's right to a speedy trial was not violated by the stalling of the complaint. They explain an impeachment trial is a sui generis or of its own kind procedure and is not a case before a judicial, quasi-judicial, or an administrative body. Okay, so ayan mga kababayan, ayan po yung panawagan ng UP law professors na mag-proceed na sa impeachment trial ni Sara Duterte. At ito pa mga kababayan, yan po, maging etong De La Salle University ay nanawagan na po sa Senado at sabi nila ay payagan na ang impeachment process to proceed. We remind our senators, both of the 19th and the incoming 20th Congress, of their constitutional duty to act as impartial stewards of justice. Dapat impartially. Pero kitang-kita naman natin, ang dami na talaga ng ng talagang alam na kung anong gustong gawin. Alam na agad natin kung ano ang kanilang magiging boto. Biruin mo, wala pa lumalabas ng mga ebidensya, may boto na sila. Pawalang sala si Sara Duterte. Ang kapal na mukha ninyo. Yung mga ganong senator, lalong-lalo na yung pumipigil. Nako, antindi ninyo. Dapat talaga wala kayo sa Senado eh. Kasi hindi nyo alam ang trabaho nyo, hindi nyo alam ang mandato nyo, nakakahiya kayo. Garapal, mga garapal kayo. Especially in the matters involving the accountability of public officials. Ayun po yung gusto nating yung makamit, yung managot, maging accountable, yung mga public officials na magnanakaw. Mga public officials na paswelduhan ng taong bayan pero ang pinagagawa ay puro pangungurakot. Ayun ang gusto nating malaman dito eh. Tapos pipigilan na itong mga hinayupak na mga senators na ito. Aba, matindi kayo. They are not mere spectators to political expedience. They are guardians of the Republic's integrity. The least they can do is to assure the Filipino people that the rule of law prevails even when political pressure mount. Ayan po ang sinasabi ng taga Lasal. Ha? Ayan As Lasallians, we are taught to enter to learn and live to serve. Today, we serve not only by teaching minds and touching hearts, but by speaking truth to power. We stand with all citizens and institutions who seek truth. O yan po tayo. Diyan po tayo kabilang. Gusto natin malaman ang katotohanan. Ayan binabanggit, kasama tayo rito. Tumatayo po tayo. Kasama po natin ang mga citizens, ang BMT Natics, mga kababayan. Ang mga pro-government institutions na nangangailangan na naghahanap ng katotohanan, transparency, and transformative governance. Ayan, kasama tayo dyan. We pray that our leaders find the courage to do what is right. Ayan, dapat tama naman ang gawin nyo. Eto si Bato de la Rosa, ewan ko bakit nyo kasi binoto eh. Talagang hindi ito naglilingkod sa taong bayan, mga kababayan. Sariling interes lang lagi yan. At kahit na alam niya ang tama, hindi niya ginagawa. Bakit? Syempre, ang priority niya partido Duterte. Hindi naman po ang taong bayan Kaya sabi ng Tagalasalaw, we pray that our leaders find the courage to do what is right and just not what is easy, popular, or politically convenient.
We are Lasalians, we are Filipinos, this is our stand. Ayan po, ang panawagan ng De La Salle University. Ito pa. San Beda University, nananawagan din. Diba kanina, UP College of Law Faculty. Tapos, La Salle. Tapos ngayon, San Beda University. We urge the Senate to obey the Constitution. So, ibig sabihin, yung ginagawa ni Chis Escudero pag delay at para mahinto itong impeachment at yung ginagawa ni Bato de la Rosa na nagpapakalat ng kung anong de facto impacto na gusto niya mangyari na mapahinto ang impeachment trial, ito po ay hindi po pagsunod sa konstitusyon. Paano nila susundin ang konstitusyon? Isagawa, ituloy po ang impeachment trial. Kaya itong taga San Beda mga kababayan, ayan, nananawagan sila. We professors of the Graduate School of Law of San Beda University in our individual capacities respectfully urge Senate of the Philippines. Respectfully pa, tutusin, hindi nakarespeto yung iba dyan eh. Hindi dapat respetuhin eh. Pero sabi sige, respetuhin natin. Respectfully urge Senate of the Philippines to proceed with the trial of the Vice President in accordance with Article 11 of the Constitution. Ayan po yung pahayag ng San Beda University College School of Law. Ayan mga kababayan, ayan po yung mga pangalan ng mga nananawagan. Kasama po yung pangalan namin dyan. Lahat pa ng BMT Natics, kasama rin dyan. Lahat po ng subscribers natin na nagmamahal sa ating bansa, kasama po dyan. Kasama po natin ang San Beda, ang La Salle, ang UP. Para po manawagan na dapat po talagang matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Bakit daw? Basahin ko lang itong statement ng San Beda University Graduate School of Law. Yan po sa Maynila. We urge the Senate to obey the Constitution. We, professors of the Graduate School of Law of San Beda University, in our individual capacities, respectfully urge Senate of the Philippines to proceed with the trial of the Vice President in accordance with Article 11 of the Constitution. Ano yung kanilang following points bear careful consideration. First, the great branches of government must lead the whole of the nation in the punctilious observance of the commands of the Constitution. Kapag hindi nyo tinuloy itong impeachment trial, ibig sabihin binabiolate nyo ang Constitution. Article 11 is clear that when a verified complaint is endorsed by at least 1/3 of the members of the House of Representatives, trial by the Senate must thereupon forthwith proceed. The required number has been realized. Senate must proceed with the trial. Second, there is no sound constitutional and legal basis for any delay in the trial. Itong ginagawa ni Chis Escudero, hindi na po ito constitutional. Sariling interest na yan. So, yung ginagawa ni Bato de la Rosa, sariling interest na rin yan. Hindi na po yan, wala pong legal basis po yan. Ayon po dito sa mga abogado ng San Beda. In fact, an undue delay sends a signal to the nation that mandated processes are thwarted for ulterior ends. Kapag dinidelay, lamnadis. Meron silang mga sariling agenda, sariling interest na gustong mangyari. Third, accountability is crucial to the workings of a government that should be able to earn the respect and trust of citizens. The trial is a measure of accountability. The problem with the government and the resulting lack of public trust in it has to do with deficits in measures of accountability. We therefore urge Senate to convene as ordained. Inuutusan kayo ng konstitusyon. Kayo mga senador. Kasama na yung mga senatong. Anak ng tokwa. Yung mga senator na puro pera iniisip. Sariling interest. Ayan po ang mga senatong. Ano sabi sa inyo? Proceed with the impeachment trial of the Vice President. Ayan po mga kababayan ang panawagan
ng mga sikat na mga universidad dito sa ating bansa. Yung kanilang mga faculty, yung mga law, college of law, mga law graduates, law practicing mga abogado, faculty ng San Beda, UP, at ng De La Salle University. Ayan, mga kababayan. Kaya kapag tinarantado ninyo ang mga Pilipino, mga senators, tingnan ninyo mangyayari, kakalampagin namin yung inyong building dyan. Uugain namin yung gate hanggang magising kayo. Kakalampagin namin kayo. Hindi pwede ang harap-harapan ninyong tinatalikuran ang inyong mandato at binabalasubas ang konstitusyon para sa sarili nyong interes. So ayan mga kababayan, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Alam ko may nananawagan na tayo po ay pumunta sa Senado. 1911 ata, hindi ko lang sure pero marami pong nananawagan na punta tayo sa Senado para kalampagin itong mga impacto na gustong i-de facto dismiss itong impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya abang-abang lang po tayo mga kababayan sa mga balita. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila. Tuwid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.